Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para himayin ng mas malaliman ang mga material na ipinadala mo. At for today, ang mission natin ay i-break down ang isang napakalakas na konsepto ng pamumuno. Kasi ang pag-uusapan natin ay hindi lang yung basta kung paano maging effective na leader, Hindi talaga. kundi kung paano ka lilihan ng mas marami pang effective na leader, yung magpapatuloy ng nasimulan mo. Exactly. Ang ganda ng pagka-frame mo nun kasi hindi ito yung, alam mo yon, yung typical na how to be a better leader na usapan. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang fundamental shift sa mindset, yung tinatawag sa sources mo na leadership multiplication. Pagpaparami ng leader? Oo, pagpaparami. Ito yung paglipat mula sa pagsukat ng success base sa kung anong na-achieve mo personally, patungo sa pagsukat nito base sa kung gaano karaming leader ang kumbaga naingatan mo para sa hinaharap. Okay, sige, simulan natin dyan. Kasi ayon sa material, karamihan daw sa mga leader na trap sila sa tinatawag na cycle of addition. Oo, Dagdag ng responsibilidad, dagdag ng gawain, tapos syempre, dagdag ng stress. Sila yung nagiging sentro ng lahat. yun yung bottleneck leadership. Oo, yun yung feeling na kung hindi mo gagawin, parang walang mangyayari. Kung aalis ka, parang guguho ang lahat. At nakakapagod yan. Ramdam na ramdam ng maraming leader yung bigat niyan eh. Ang addition model, sabi nga, may hangganan. Limitado. Limitado sa oras mo, sa enerhiya mo, sa kakayahan mo bilang isang tao. Kapag napuno ka na, hihinto na rin ang paglago. Kapag umalis ka, baka bumagsak pa. So dito ngayon papasok yung alternatibo, yung multiplication. Dito na. Pero paano ba talaga yung pinagkaiba? Kasi sa isip ko, pag nag-add, dumarami din naman. Magandang tanong yan kasi dyan nakasalalay ang buong konsepto. Ang addition, parang 1 plus 1 equals 2. Nagdagdag ka ng isang follower. Okay. Ang multiplication, iba. Ito yung 1 times 2 equals 2. Tapos 2 times 2 equals 4. Tapos 4 times 2 equals 8. So exponential pala yung growth. Exponential. Ang goal mo ay hindi lang mag-develop ng followers, kundi mag-develop ng mga leader na kaya ring mag-develop ng iba pang leader. Gets. At dito yung mga halimbawa sa teksto, Oo, na yung pinakadakilang legacy ni Moses, hindi raw yung pagtawid sa Red Sea. hindi. Si Joshua yon. Si Joshua. At yung kay Jesus, hindi yung mga milagro, kundi yung mga disipulong binaliktad ang mundo. So, ang pagbabago pala ay mula sa pagiging bida sa sarili mong kwento. Patungo sa pagiging isang tagahubog ng mga bida. Ang ganda nun. May isang quote dyan na tumatak talaga sa akin. Ano yun? Ang pinakamahusay daw na leader ay hindi yung pinakamatagal sumikat, kundi yung mga nagsisindi ng ilaw ng iba hanggang sa kumalat ito ng walang katapusan. Grabe. Kumbaga, hindi ka isang between. Isa kang tagagawa ng between. Star Maker. Okay, malinaw sa akin yung why. Ngayon pumunta tayo sa what. Ano ba yung hinahanap natin? Kasi isang malaking punto sa material ay yung ideya na mas mahalaga ang karakter o pagkatao. Kaysa sa competence o kakayahan. Oo, pero maging realistic tayo, 'di ba? Sa isang kumpanya, kailangan mo ng resulta. Hindi ba delikado na pumili ka ng isang taong, alam mo 'yun, napakabait, pero hindi naman kayang mag-deliver? Perfect yung tanong na yan. At yan yung common trap. Hindi sinasabi ng source na baliwaliin ang competence. Kailangan yan, syempre. Ang punto ay yung priority. Yung pundasyon. Ang competence, kayang ituro, pwede mong itrain yan. Okay. Pero ang karakter, yung integridad, yung katapatan, napakabaluktot at napakahirap, kung hindi imposible, na baguhin. Makes sense. Yung galing daw pwedeng magbukas ng pinto, pero yung character ang nagpapanatili nitong bukas. Tama. Parang bahay na gawa sa buhangin. Aahin mo ang isang magaling na leader kung sisirain naman niya ang tiwala ng buong team. At yung halimbawa ni Joseph, grabe. Yung katapatan niya kahit nasa bilangguan siya, yun yung naging pundasyon ng pamumuno niya sa Egypto. Eksakto. Hindi siya naging prime minister dahil lang magaling siyang mag-interpret ng panaginip. Yun ang competence niya. Pero yung nagpanatili sa kanya doon ay yung napatunayan niyang karakter. Sabi nga sa Proverbs 10.9, whoever walks in integrity walks securely. Yung seguridad ng pamumuno wala sa galing,
nasa integridad. Okay, so kung character ang pundasyon, may binigay na 4 na partikular na katangian na dapat hanapin. Parang checklist bago pa man tingnan yung resume. Yes. Una, initiative, kusa. Yung mga taong kumikilos kahit hindi inuutusan. Mahalaga yan kasi ipinapakita nito ang ownership. Hindi sila empleyado lang, partner sila sa misyon. Pangalawa, teachability, yung kakayahang maturuan. Ito yung kabaligtaran ng know-it-all. Yung bukas sa pagtanggap ng payo. Oo, kahit gaano kakagaling kung hindi ka teachable, may hangganan na agad ang potential mo. Pangatlo, influence. Impluensya. At nilinaw dito na hindi ito tungkol sa posisyon, di ba? Hindi talaga. Ito yung mga taong natural na pinakikinggan ng iba dahil sa respeto at tiwala. Sila yung kapag nagsalita sa meeting kahit hindi sila boss, lahat nakikinig. Organic influence. Tama. At yung pang-apat, na siyang pundasyon ng lahat, ay yung character mismo, pagkatao. Integridad. Katapatan. Oo, yung consistent na pagpili sa tama kaysa sa madali. Itong 4 na to, kusa, teachability, influence at character, mga indicator siya ng potential, hindi lang ng performance. Diyan madalas nagkakamali, nagpo-promote based sa performance sa kasalukuyang role, pero hindi tinitignan yung potential para sa susunod na, mas malaking role. Yun na nga. Okay, sige, malinaw na yung what. Character-based potential. Pero ito ang tanong ko. Paano mo yan hahanapin? Yun. Kasi yung may competence, madaling makia. Sila yung bida. Pero yung character, lalo na sa mga tahimik lang, paano mo yan sisilipin? Ang hirap nun. Napakahalagang tanong yan at inaddress siya ng sources sa isang quote na, grabe, napakaganda. God chooses emerging leaders before they emerge. Bago pa sila sumikat. Oo, bago pa silang mapansin ng iba, may nakikita na ang Diyos. Ang challenge sa atin ay sanayin ng mga mata natin na makita yung nakikita niya. At para magawa yun, kailangan nating aminin yung mga biases natin, yung mga lumalabo sa paningin natin. Tama, 3 yung binanggit. Una, yung familiarity bias. Yung mas pabor tayo sa mga kakilala na natin. Yung ka-vibes. Oo, yung inner circle mentality. Delikado yan kasi baka namimiss mo na yung mga taong may ibang perspective pero may malaking potensyal. Pangalawa, na siguro pinaka-common, yung charisma bias. Eto, madali tayong mabigani sa magagaling magsalita, malakas ang dating. Yung mga bibo, na pagkakamala nating leadership ang galing sa public speaking. Totoo yan. May sinabi sa source, charisma may capture attention. Character and potential capture destiny. Grabe! Wow! At yung pangatlo, conformity bias. Yung pinipili natin yung mga taong safe. Yung bumabagay sa sistema at hindi nagdudulot ng alon. Exactly. Pero madalas, ang mga totoong leader, yung mga game changers, sila yung willing i-challenge yung status quo. Dito ngayon pumapasok yung kwento ni David, di ba? Ito yung pinakamagandang halimbawa. Teka, dito ko natigilan sa kwento ni David. Kasi hindi lang siya yung underdog, literally, kinalimutan siya ng sarili niyang ama para sa line-up. Hindi man lang sinama. Nung dumating si Propeta Samuel, ipinila ni Jesse yung 7 niyang anak na matitikas. Pero si David, nasaan? Nasa pastulan. Nag-aalaga ng tupa. He was not even considered. Anong sinasabi nito tungkol sa kung saan natin dapat hinanap ang mga susunod na leader? Sinasabi nito na madalas mali ang lugar na pinaghahanapan natin. Tinitingnan ni Samuel si Eliab, yung panganay, at sabi niya sa sarili niya, siguradong ito na. Matangkad, malakas, mukhang hari. Oo, pero ang sabi ng Diyos, at ito yung linya na dapat tandaan ng bawat leader, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay sa puso tumitingin. Sa puso. Sa puso, yung character, yung integrity, yung potential na hindi pa nakikita ng iba, yun ang hinahanap niya. Ibig sabihin, habang abala ang mga kapatid ni David sa pagpapakitang gilas, si David doon sa pastolan, mag-isa, hinuhubog ang kanyang karakter. Pinoprotektahan niya yung mga tupa mula sa leon at oso. Napatunayan na yung katapatan niya sa maliliit at hindi nakikitang bagay. Yun pala yung resume na tinitingnan ng Diyos. Yun na nga. Kaya ang tanong para sa iyo at sa lahat ng nakikinig, sino yung mga David sa organisasyon mo? Sino yung mga nasa pastolan na baka hindi natin napapansin? Oo,
Yung mga baka hindi mo napapansin dahil abala ka sa pagtingin sa mga ilyab. Ang paghahanap ng leader ay hindi lang HR process, isa itong espiritual na responsibilidad. Okay, sige. Sabihin nating nahanap mo na yung David mo. Nakita mo na yung potential. Anong sunod? Hindi mo naman siya pwedeng isabak agad, di ba? Hindi, pwede, kailangan ng proseso. Dito ngayon, inilatag ng material ang isang napaka-practical na pathway, parang apprenticeship. Yung shadow to spotlight pathway. Tama. May 5 yugto ito. Ang una, shadowing, pagmamasid. So anino ka lang muna. Anino mo lang muna yung mentee. Sumasama sa'yo sa meetings, pinapanood ka kung paano ka magdesisyon, mababa ang responsibilidad pero mataas ang exposure. Ang goal dito ay maintindihan niya yung bakit sa likod ng mga ano na ginagawa mo. Okay. After shadowing, anong kasunod? Stage 2, assisting, pagtutulong. Hindi na lang siya nanonood, binibigyan mo na siya ng maliliit na gawain. Nagsisimula na siyang tumulong, pero bilang suporta pa lang. Parang co-pilot na. Co-pilot, tama. At mula dyan, aakyat siya sa stage 3, na para sa akin ay yung pinaka-critical, leading with support. Pamumuno na may suporta. Dito na nangyayari yung tunay na paglipat ng responsibilidad. Siya na ang pangunahing hawak ng proyekto, pero andyan ka sa tabi niya, nakaalalay, handang sumalo. Alam mo, habang pinapakinggan ko yan, yung stage 3 na yan, diyan siguro natitest ang pasyensya ng isang mentor. Nako, totoo yan. Yung panahong gusto mo nang ikaw na lang ang gumawa kasi mas mabilis, pero kailangan mong hayaan yung mentee mo na matuto, kahit magkamali pa siya. Ang hirap nun. Sobrang hirap. Pero yan ang sikreto ng multiplication. Kailangan mong maging komportable sa mga pagkakamali ng iba basta't ito'y nagiging learning opportunity. Pagkatapos niyan, handa na sila para sa stage 4, leading independently, malasariling pamumuno. Dito, binibitawan mo na sila. Okay, kaya niya mag-isa. Kaya na niya, nakuha na niya yung tiwala mo at napatunayan na niya ang sarili niya. At yung huli, yung ultimate goal ng lahat, Stage 5, multiplying, pagpaparami. hindi na lang siya basta isang mahusay na leader. Siya na mismo ang nagiging mentor. Siya na yung naghahanap ng sarili niyang David at ginagabayan sila sa 5 yugto na to. At doon, kumpleto na ang cycle. Ang dating anino ay isa nang nagbibigay ng ilaw. Grabe. Mula sa pagbabago ng mindset, sa paghanap ng mga nakatagong leader, hanggang sa pagbuo ng isang buong sistema. Napakalalim ng ating napag-usapan. Ang tawag dito sa ibang larangan ay cognitive apprenticeship. Hindi mo lang tinuturo ang what to do, ipinapakita mo how to think. At malinaw sa akin na ang layunin ng lahat ng ito ay hindi lang maging matagumpay, kundi mag-iwan ng isang makabuluhang pamana. Isang pamana na magpapatuloy, lumalago at namumunga kahit matagal ka nang wala. Grabe. At para maiwan sa iyo ang isang bagay na mapag-iisipan, heto ang isang tanong mula mismo sa material. Isang tanong na dapat itanong ng bawat leader sa kanilang sarili. Kung ikaw ay aalis sa iyong posisyon bilang leader ngayon, ano sa iyong impluensya ang magpapatuloy at ano ang hihinto kasama mo? Wow! Ang sagot sa tanong na iyan ang magsasabi kung ang iyong pamumuno ay nagdadagdag lang o tunay na nagpaparami.